Magandang araw sa ating mga Pilipino. Gusto ko lamang pong magbigay ng aking opinion tungkol po sa nangyayaring presyuhan ng bilihan ng palay dyan sa Pilipinas. So ngayon guys, yung presyo po ay 23 na. Ayan, ito po at panoorin natin yung yung news. Ayan, 2 days ago lang po ang news na ito. Oops, teka lang. Nangyari. So guys, pakinggan natin yung news tungkol sa presyo ng presyo ng palay. O panahon kung kailan ito sa buying lalabas na hanggang 3 piso ang itinalagdag ng National Food Authority Council sa buying price sa palay. Kahit pa man ay walang petsa o panahon kung kailan ito magiging epektibo. Bibilhin na ang tuyong palay sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos. 19 pesos naman sa pasang palay mula sa 16 pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay malaking tulong sa mga magsasaka. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Aabot sa 15 billion pesos ang kakailanganing pondo para makakuha ng 23 pesos buying price ng palay. Tiniyak naman ng NFA na magsisilbi lamang na buffer stock ang kanilang bibiling palay sa mga lokal na magsasaka at hindi papasok sa merkado. Partikular na mapupunta ito sa mga mahihirap na pamilya. Ayon sa Department of Agriculture, So, ayan guys. Ang presyuhan po ngayon ng palay ay pagtuyo 23, pagbasa ay 19. Okay, medyo nakatulong na rin kahit papano sa mga magsasaka. Pero sana naman po ay maisip ninyo rin na hindi naman po sa humihingi kami ng labis, pero sana din po maisip nyo na kaming magsasaka ay buong araw po kami nagtatrabaho sa aming sakahan. Tapos ayan, pag prepare pa lang ng palayan namin, gumagastos na kami. Tapos pag tanim, gumagastos din. Pag harvest pa niyan, tapos gumagastos kami dun sa pag-harvest. Tapos sa fertilizer pa, napakamahal ng fertilizer ngayon. Tapos nagbabayad pa kami ng tubig sa irrigation, nagbabayad pa kami ng buwis sa sa lupa. Tapos ito pa, papasok ngayon ang El Nino. Ngayon yung palay namin bibilhin ng 23 ang kilo, hindi ko po sigurado, hindi ako kumbinsido guys na makakatulong na rin, pero hindi talaga yung tipong hindi talaga yung tipong yung mananalo, yung panalo naman yung magsasaka. Kawawa na lang po kami lagi yung mga magsasaka lagi na lang kaming pinaglalaruan ng mundo. Parang kami yung nasa laylayan, kami yung pinakamababang klase ng tao sa lipunan, ang mga magsasaka, pero kami ang bumubuhay sa mga tao, kami ang nagpapakain sa mga tao. Ayan guys, ito yung palayan namin. Ipapakita ko sa inyo yung aming palayan. Ayan. Pinag-iisipan po namin na hindi kami magbebenta ngayon kasi yung presyo ng bigas, napakamahal yung presyo ng bigas sa palengke. Pag magbenta kami ngayon, tapos papasok na yung El Nino, paano naman kami, diba? Kaya ayan, yung palayan namin na yan,
pag nag-harvest yan, hindi na lang muna kami magbenta siguro. Magbenta na lang kami ng panggastos ulit sa palayan namin. Yung sapat lang panggastos, ititira namin yan, pang konsumo na lang siguro. Kasi papasok na naman yung El Nino. Tagtuyot na, hindi ko lang alam kung mahaba ba ang tagtuyot na yan. Kaya pinag-iisipan namin na hindi na lang muna kami magbenta ng palay namin. Kasi lugi kami dyan. Pag magbenta kami, pagpasok ng El Nino, wala nga na kami. Wala na kaming makain yan. Tapos pagbibili naman ng palay sa merkado, napakamahal ng presyo. 58, 59 ang kilo. Paano na lang kami, mga magsasaka? Wala kaming inaasahan buwan-buwan na sweldo. Hindi ba? Kami yung kawawa lagi. Kami na nagpapakain sa mga tao, kami yung kawawa lagi. Hindi po kasi nila maisip yung hirap na pinagdadaanan naming mga magsasaka para lang makapag-produce ng produkto namin. Tapos ayan, bibilhin sa ganong presyo lang. Tapos ang gastos namin napakamahal, fertilizer, gasolina, yung labor pa sa mga nagtatanim, nag-ooperate ng mga machineries na ginagamit sa palayan. Hindi ba kami lugi ng mga magsasaka? Kawawa naman kami, di ba? Lagi na lang kaming kinakawawa. So ayan guys, yan lamang po sa video na to. Yung akin lang po ay opinion ko lamang po. Yun, sa akin lang po yun. Ewan ko lang po sa iba kung okay na po sa kanila yun, sila na pong bahala. Basta yung sa akin po ay opinion ko lamang po yun. So ayun guys, maraming salamat po. Sana po ay nakabigay po ako ng kaunting kaliwanagan sa inyo, lalong-lalo na sa mga magsasaka. So ayun guys, i-share nyo na lang po yung video natin para makarating naman sa kinauukulan at sa mga traders, na sana naman po patas naman po ang nila sa ating mga magsasaka. So yun lamang po guys, have a good day po. God bless sa inyong lahat.